So good morning po mga kababayan, at narito po tayo ngayon sa bahay ng isang sikat na singer na si Lovely Embuscado, no. So bago tayo magumpisa sa vlog na to, ay ako muna ay babati sa inyong lahat, sa ating mga OFW na hindi nakauwi sa Pilipinas, at Happy New Year sa inyong lahat, no. So nandito tayo ngayon mga kababayan para may pag-usapan tayo tungkol sa bahay ni Ate Lovely. Bisitahin natin ngayon dahil nakita nyo dito sa paligid ko ay napakarami ng mga damo at malapit nang hindi makita yung bahay kasi malaki ng mga kahoy tumubo. So bisitahin natin ngayon para pag-usapan natin yung anong dapat gawin natin sa bahay ni Ate Lovely. So samahan nyo ako ngayon mga kababayan sa ating pag-vlog sa bahay ng isang sikat na singer na si Lovely Embuscado, no. So tara. Mga kababayan, dito muna tayo sa harap at ito yung paligid ni bahay ni Ate Lovely. Ayan, balikan natin ulit yung mga tanim nila. Ito, sayang, tumubo na yung mga kamuti, saka baka umalaw yung baka may ahas dyan, mga bulaklak. So pasukin natin to ngayon mga kababayan, itong bahay nila. Mamaya puntahan natin yung loob para makita natin ba. So dito muna tayo sa labas. May kalamunggay na. Huni ng mga ibon yung marinig mo yan, sa taas ng kahoy. Kalamunggay. Sarap nito. Sa ganda nito yung manok. Bisaya na manok. Ito muna yung unahin natin para makita nyo ba na yung kumusta na tong bahay na to. At ito pa rin, wala pa rin tao. So mamaya usapan natin to. Sayang, ganda pa naman ang mga dito, tanim nila. Sinanay ang tanim nito kasi ilang buwan na hindi bumalik si Ate Lovely dito. Yan po mga kababayan, kita nyo itong bahay, napakaganda. Maganda yung design nito, streamline ang forma nito mga kababayan. Napakaganda tong bahay, cute na cute to. Ito yung bintana nyo, tinted to, hindi to makita yung tao doon sa loob, pero pag sa loob ka makita mo yung labas. Sayang itong bahay pinabayaan. Ang ganda dito, napakatahimik itong lugar mga kababayan. Alam ko na kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, itong bahay po mga kababayan, alam ko na maraming hindi nakapanood sa vlog ko dito. Yung mga bagong subscriber na sumuporta sa akin, bago ako magpasalamat ako sa inyo dahil umangat-angat yung ating subscribers. So thank you po sa inyong lahat, sa inyong pag-subscribe sa aking channel. Salamat. So kung bago pa lang kayo sa aking channel, ito po yung isang sikat na singer na aming napabahayan sa tulong ng ating mayor dito sa Gubjin na si Mayor Juanito C. Inuhalis. So nakita niya yung kwento ng buhay ni Ate Lovely. So agad niyang pinag-usapan namin ng dalawa. Sabi niya na tulungan natin, ibigyan natin ng bahay para at least man lang makatira sa hindi sila mabasa ba, kasama yung anak niya, mama niya. So nakita nyo po mga kababayan, dyan sa screen nyo nakalagay, ito yung bahay ni Ate Lovely. Dating bahay niya, ayan, nakita nyo sa screen. Dati ganun yung bahay niya, ngayon ito na, pero pinabayaan niya, iniwan. So kaya ako binalikan ngayon para masabi ko sa inyo kung sana din maintindihan niyo ako ang desisyon ko. Pag-usapan pa namin to ni Mayor, yung nagbigay nito, nagtulong dito. So ako lang yung tulay na bakit nagawan sila ng bahay, pero respetuhin din natin yung ating Mayor kasi siya talaga personal niya na pira yung ginastos dito.
para mabahayan to. So kaya yun nga, hindi pinahalagahan yung aming tulong sa kanila. So tulad ngayon, pinabayaan. So ngayon muna, dito muna tayo, ikot-ikot ko muna kayo dito para malaman nyo yung buong paligid sa bahay natin lang. Ayan. So dito ako mga kababayan sa likod muna. Ayan. Ayan yung likod. Ito. At tingnan nyo yung mga lagayan nila ng manok, kulungan nila ng manok, oh. Wala nang kamuang-muang sa mundo. Sirang-sira na. Sayang to kasi dati napuntahan ko dito, yung dito pa sila nakatira kasama si nanay. Maganda sa kanila mga kababayan kasi nagtanim-tanim sila. Tapos nakita ko sa kanila may development na nang ginagawa nila kasi naglagay sila ng mga manok. Marami na silang manok dito, kaso lang ngayon iniwanan nila Tilable. Kaya ayun, napabayaan yung bahay. Sayang. So yun mga kababayan, pasukin natin tong bahay. So ayan, ito yung loob. Kaso lang madilim, parang natakot ako dito. Baka nung time kasi pumunta ko dito may ahas ba. Ito yung loob. Yun, ayun yung kwarto. Malinis na yung kwarto kasi si nanay dito. Kaso lang hindi natirahan ni nanay ba. Ayun mga kababayan, ito yung loob. Napakalaki itong bahay nila. Menduya ng bata. Ito yung kwarto. Ang laki ng kwarto nito, 12 ang sukat. Napakalaki itong kwarto. Yan. Ito yung loob mga kababayan sa bahay ni Tilable. May kuwan ba naman, may tawag ito, may mga kortina, linagyan ni nanay siguro to. Kaso lang madilim ba. Doon tayo siguro sa labas. Ayan, wala na mga gamit nila dito. Nakita talaga natin na wala nang tumira kasi wala nang kardero. Wala na mga plato. Yung CR, maganda tong bahay nila kasi ayan, may CR. Kusina dito. Sinadya namin to mga kababayan. Ayan, paglabas mo, ito pertahan nila, oh. Diyan tayo nag-video kanina. Ito yung pertahan. Pagpasok mo dito sa pertahan, ito pertahan. Ito sala. Ayan. Itong dalawang kwarto. Isang kwarto yan. Dalawa. Ayan, dalawang kwarto. Paglabas mo dito, ito na yung exit isa. Paglabas mo dito ay CR, ayan CR. Paglabas mo dito, ito yung kusina. Ito yung sala sana nila, nalagyan namin ng mga gamit. Kaso lang wala na talaga sila dito. Ayan. So balik tayo dito, parang madiliman. Sa labas. So yun mga kababayan, dito na lang tayo sa labas kasi kung doon sa loob parang madilim. Di makita yung mga pagmumukha natin. So dito tayo sa labas para may kunting pag-usapan tayo tungkol sa bahay na to. So ang plano ko dito mga kababayan, sana maintindihan nyo din ako sa aking part. Hindi naman ako sa tawag nito nagdesisyon, pero pag-usapan pa namin ng mayor. Pero ang plano ko talaga dito ay ibigay ko na to sa iba, yung nangailangan ng bahay na tumira talaga dito, kasi sayang po mga kababayan tong bahay na hindi nila tinalagahan hindi nila tinirahan ba. So sayang yung gasto ng nagtulong dito, sa effort din namin dito para mabahayan sila, para matulungan, para hindi sila mabasa. Kahit pa paano makatulog sila ng maayos ba paggabi. So yun ang gusto namin, hindi sila yung bata hindi matulog sa gabi, umulan, mabasa. Kaya linagyan sila ng mayor, tinulungan. Ako lang yung tulay para mapaabutan sila ng bahay kasi hindi sila makilala kung hindi dahil sa akin. So yun, nabahayan sila. So sayang kasi
So dito tayo, mag-upo-upo muna tayo dito. So dito ako mga kababayan sa kusina para hindi maingay ba. So yun ang decision ko na ganito lang, bigyan muna natin sila ng 3 months. Ano ngayon? January, February, March. So hanggang March na hindi ito nila matirahan at hindi pa rin sila bumalik dito na tirahan nila para alagaan yung bahay, ay magdesisyon talaga kami na ibigay na namin to sa iba. Kasi sayang, sa totoo lang po, ito real talk to, walang magbigay sa atin ng bahay. Although mayor ang nagbigay nito, personal niya na pera na binigay dito, tinulong. Kasi nakita nga niya yung kwento ng buhay na Tilabli. So naawa siya. Kasi si Tilabli po mga kababayan, may pangalan yan, sikat na singer yan, no? So naawa siya, sabi niya na bahayan natin, Noy. So para hindi sila makatira sila ng hindi sila mabasa ba paggabi. So yun ang sabi ng mayor. So ngayon, ilang buwan lang nila tinirahan. So wala na, iniwan na nila. So maraming mga kababayan natin kasi nangailangan ng bahay. Ang iba nakatira na lang sa kilid ng sapa. May mga bata, buwis buhay ang paggabi matulog kasi yun nga, kilid ng sapa, delikado, lalo na tagulan. So sila, binigyan ng bahay, ito napakalaking bahay, pinabayaan. So sa akin, hindi naman ako ako lang yung tulay. Ako yung mag-decide talaga na magdesisyon para maano sila ba, bumalik. Yun lang sa akin, bigyan ko kayo ng 3 buwan na para makabalik dito tumira. Kung ayaw nyo bumalik dito, ay ibigay talaga namin to sa iba. Ibigay talaga namin to sa iba para yung nangailangan talaga ng bahay. Sayang po mga kababayan ba na sayang yung tulong ng tao. Kasi tulad nito na walang tumira. Kasi ang bahay pag hindi mo tirahan, lalo na ito, kilid ng kahoy. Ang mga ahas kasi, yun yung gusto nila, taguan yung bahay, lalo na pag walang makita nila mga usok, yun yung tirahan nila. So kaya ako nagdesisyon na sayang kasi si nanay din hindi na bumalik dito. Yung gamit dyan nakita nyo doon sa kaso lang madilim kasi walang ilaw. Malaki kasi itong, malawak kasi itong loob. Yung mga nakita nyo yung kapag paligid, gamit na yun ni nanay. Wala na dito yung mga gamit na Tilabli at saka yung sa mama niya at saka sa mga bata. Wala na, iniwan na, wala nang mga gamit na Tilabli dito. So sana po marami mga kababayan natin nakapanood dito sa Gobernador Generoso, paki-share para mga kamag-anak na Tilabli may makakita para masabihan sila na Lovely mo bumalik ka doon kasi nagdesisyon na ako. Yun nga, nagdesisyon na talaga kami sa bahay na to. So sayang kasi mga kababayan na hindi tirahan ba. Yun lang man yung ano natin na marami pa tayong mga kababayan na nangailangan. So yun ang ating bigyan para at least man lang na itong bahay maalagaan, para malinisan, hindi hindi masira. Kasi bahay na walang tumira ay mabili talaga masira talaga yan. So yun ang decision ko po mga kababayan, no. So siguro hanggang pag-usapan namin ng mayor dito na itong bahay kasi sayang talaga, isa lang talaga yung ko ba, naawa ako talaga sa bahay. Sayang, napakalaking gastos ng bahay na to kasi hindi lang nila inilagahan ba. So sayang yung aming mga plano dito na yun nga, dun sa vlog ko na lagyan sana namin ng kuryente. Tinitingnan ko kasi ba yung time na bumalik ako dito, titingnan ko yung background nila, ano kaya kung bigyan to. Yun, kahit ano pang ibigay mo sa kanila kasi nasanayan na nila mga kababayan na paalis-alis, hindi sila makontento sa isang lugar ba, kung saan pag time na wala na silang bigas, iniisip nila alis na naman, yung ganun ba. Tapos nung time na wala sila, nandyan man kami nagbigay bigas, pang pangailangan. Ang problema lang talaga sa kanila yung paalis-alis ba, kung saan-saan pumupunta.
Ngayon, bumalik na naman doon sa Manila, Ate Lovely. Pagdating ng ilang buwan, bumalik, ay pinuntahan na naman ni nanay, o ni ate, yung mama niya ni Ate Lovely. Ang naiwan lang dito, si nanay, ilang buwan tumira si nanay dito, siyempre, si nanay may edad na rin. Naisipan niya na mas gustuhin niya pa doon sa uma kasi binigyan mo yun si nanay ng kabuhayan yung anak niya, yung kapatid ng kapatid sa mama natin Lovely. So yun, doon sila sa uma nagtanim-tanim, binigyan ng kabuhayan si nanay, mga manok siguro. Kasi si nanay gusto, maraming mga manok yun dito. Kaya doon si nanay sa bundok. So itong bahay ay sayang, wala nang tumira. So bigyan pa naman natin sila ng chance. Within January, February, March, 3 buwan ang palugit ko sa itong bahay na to. So desisyonan namin to ng mayor para sayang kasi sayang. Marami pa tayong mga kababayan na gustong tumira sa mga ganitong bahay. Tapos bakit hindi natin ibigay na ito walang tumira? So ibigay natin sa iba, no? So yun mga kababayan, no, in-update ko lang kayo para malaman nyo din na itong bahay talaga na Lovely ay wala na talaga, ay tuluyan ng iniwan, pati na si nanay ay pinabayaan na ni nanay. So siguro pumunta si nanay dito ng ilang buwan, bumalik, iwan na ulit, bumalik. So hindi kasi pwede yung ganun. Binigyan kayo ng bahay, dapat dyan kayo tumira. Kaya kayo binigyan ng bahay para dyan kayo tumira, diba? Ang gusto ng mayor, binigyan sila ng bahay para may tirahan, binigyan sila ng bigas para may makain. Kaso lang, pag mabigyan mo ng bigas, pag naubos, umalis. Ang rason, walang bigas. Hindi man pwede na kahit ilang 2 days lang wala kang bigas, maghanap ka ng paraan para, sabi ko nga sa kanila, puntahan mo ko, pero hindi sila pumunta. Nalaman ko na lang na bumalik na ng Manila. So wala kami magawa. So ang desisyon ko, ito na, final decision, hanggang March, pag hindi pa kayo bumalik, tuluyan na talagang ibigay namin to sa iba para ang mga taong nangailangan, yun ang ating bigyan, no? So yun na ang desisyon ko. By March, 3 buwan lang ang palugit ko para sa kanila para makabalik sila dito, no? So kahit pa paano ba na, siyempre marami din tayong mga viewers na nagsubaybay sa kwento ng buhay ni Lovely. Kasi first ko vlog sa kanila, umabot to ng 1.7 million views. So alam ko na maraming nakakilala sa kang Ate Lovely kasi isang sikat na singer yan. Ang coach niya yung si Jaya, isa ding artista. So magaling talaga, napakaganda yung boses niya Ate Lovely. Kaso lang, parang si Ate Lovely yung parang na-depress. Yun, lalo na yung mama niya na parang siya yung nag-guide na dalin-dalin si Ate Lovely. So yun, sayang yung tulong. So again, maraming salamat po mga kababayan. Ako po aalis na dahil in-update ko lang tong bahay para may update kayo ba sa bahay ni Ate Lovely. So pakaganda pa naman tong bahay, oh. Gumawak lang ng cellphone yung pangit. So yun mga kababayan, maraming salamat. Inuulit ko, thank you po sa inyong lahat sa inyong pagsuporta sa aking channel. Maraming salamat. At inuulit ko, thank you po sa lahat ng mga viewers na hindi nag-skip ng ads, sa ating mga bagong subscriber, maraming salamat. And Happy New Year sa inyong lahat. At dito ko na lang muna tatapusin ang vlog na to. God bless po mga kababayan. Thank you po.